Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Welcome po muli dito sa ating paboritong channel, Istoryay Kubay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Kumusta sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, mula Apari hanggang Hulo. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, kumusta at maligayang pagkikinig dito sa aking channel. At sa lahat ng aking mga subscriber, kumusta at maligayang pagkikinig sa ating lahat. Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon ang naganap na hearing diyan sa Senado, ang pangalawang hearing na pinangunahan ni Chairman Senador Bato de la Rosa sa isang leakage, mga kababayan, na sumingaw mula sa agency ng PIDEA. At mga kababayan, nagmonitor po ako sa pangalawang hearing na ginawa ni Senador Bato de la Rosa bilang isang chairman. Maganda ang kanyang paghawak sa investigasyon. Aid of legislation. Hindi ito investigation in aid of persecution. Your Senate, including this committee, investigates for the purpose of shedding light on policy gaps, administrative as well legislative. May mga pagkukulang ba sa batas? Paano natin matutugunan ang mga pagkukulang na ito? I will be the first to proudly say, we are not here to feed anyone's hunger for the entertaining and the sensational. Kung showbiz at chismis ang hanap ninyo, hindi niyo po iyan makukuha sa Senado. Balanse, walang bias, at masasabi ko na purely in aid of legislation. Hanga ako at believe kay Senador Bato de la Rosa sa kanyang tapang at sa kanyang paghawak sa investigasyon na kung saan, mga kababayan, na masasabi mo na in aid of legislation at walang halong pamumulitika. So masasabi ko na isang halimbawa si Senador Bato de la Rosa sa kanyang paghawak sa committee hearing. Talagang gusto niya ang lumitaw ay ang katotohanan, balanse, patas, walang halong pamumulitika, hindi bias, at masasabi natin, mga kababayan, na purely in aid of legislation. Kabaliktaran ito sa paghawak ng mga investigasyon ni Riza Ontiveros. Bias, hindi patas, hindi balanse, at hindi ang katotohanan ang gustong palitawin, at hindi matatawag na in aid of legislation ang mga ginagawa ni Riza Ontiveros na investigasyon sa naganap na hearing dyan sa Senado patungkol sa alleged cases ni Pastor Apollo Sikibuloy. So mga kababayan, doon po sa naganap na pangalawang hearing, kung sino yung mga senador na nandoon, mga kababayan, at natuklasan natin kung sino sa kanila
ang talagang totoong naglilingkod para sa taong bayan at para sa ating bayan. Malalaman natin, mga kababayan, kung sino ang pinaglilingkuran ng mga senador na ito, na kung saan tayo ang nagluklok sa kanila sa posisyon. Doon sa nangyaring investigasyon, mga kababayan, nakita ko kung paano umasta si Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam? 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years. Nagmumukha siyang abogado ni Marcos at ng PIDEA. Kino-cross-examination niya si Mr. Jonathan Morales. Ngunit sa kanyang cross-examination, mga kababayan, nagmumukha siyang tanga. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Junicio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Junicio Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi ko, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin.
I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee ipa-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi noong panahon na yun, kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ko ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay... Gusto kasing magpasikat. Ang nangyari tuloy, mga kababayan, binabash siya ngayon sa social media. Mamaya, meron pa akong gustong sabihin sa mga senador na gusto lamang magpasikat sa hearing. Nakita natin, nandoon si Chis Escudero. Ito naman si Senador Grace po ay binabalaan si Senador Bato de la Rosa patungkol sa kredibilidad ni Mr. Jonathan Morales para siyang character assassination. Matawag natin na character assassination dahil ilantad mo ba naman sa harap ng investigasyon at sasabihin mo na itong taong ito ay ganito ang record niya, ganito ang record niya. So masasabi natin na character assassination ang nangyari, na kung saan gusto mong ipahiya ang isang tao sa nangyaring investigasyon. So mga kababayan, doon sa naganap na hearing, sa pangalawang hearing kung saan sino yung masasabi natin na mga senador na totoong nagmahal sa bayan, mga senador na totoong naglilingkod sa bayan, at masasabi natin na maraming senador ang nasa serbisyo pero walang pagmamahal sa taong bayan, walang pagmamahal sa bayan tulad sa ginagawa ni ex-President Duterte. Doon sa cross-examination na ginawa ni Jinggoy Estrada kay Mr. Jonathan Morales, ang naobserbaran ko, mga kababayan, gusto nilang pahinain ang kredibilidad ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Inalungkat nila ang record ng taong nagpapatunay sa leakage ng PIDEA na isa pala itong PNP. At mga kababayan, hinalungkat mula sa umpisa ng serbisyo hanggang na-dismiss sa serbisyo. Ngunit mga kababayan, makikita natin sa mga sagot ni Jonathan Morales na organic, mga kababayan. Malalaman mo na ang tao ay nagsisinungaling o ang tao ay binabayaran o ang tao ay hindi totoo sa kanyang mga sinabi, dahil kung ito ay sasagot, pautal-utal. Kung ito ay sasagot, natatakot. Ngunit sa reaksyon sa mga sagot
ni Jonathan Morales, mga kababayan, organic, hindi scripted. Matapang niyang hinarap ang cross-examination ni Jinggoy Estrada. Kahit silang mag-isa, mga kababayan, na hinarap ang mga cross-examination, malalaman mo na tunay ang kanyang mga testimonya. Doon nga natin na-discover, mga kababayan, na ang mga tanong ni Jinggoy Estrada ay hindi naman pinag-usapan nung unang hearing. Kaya tuloy nalito si Jonathan Morales. Mabuti na lang at sinalo ni Senador Bato de la Rosa. So tama ang mga depensa ni Mr. Jonathan Morales. Hindi siya tatanggapin sa PDEA, mga kababayan, bilang agent kung hindi niya na-comply ang mga requirements ng PDEA. Kung itatago niya ang kanyang mga record sa kanyang pagkatao, which is naka-record dyan sa PNP, ang kanyang data, mga kababayan, bilang isang alagad ng batas, kasi dati siyang pulis. Ngayon, dahil wala na siya sa serbisyo, pwedeng siraan ang kanyang pagkatao para magmumukhang hindi credible ang kanyang mga statement. Ngunit sa naganap na hearing, mga kababayan, nanindigan siya. Pinatunayan niya sa taong bayan na hindi pagsisinungaling ang kanyang mga testimonya. Naintindihan ko rin ang panig ng mga personahe sa PDEA. Ito ang masasabi ko at sarili kong opinyon na for self-preservation, dahil nasa serbisyo pa sila at di natin sila masisisi kung i-deny nila ang mga sinasabi ni Mr. Jonathan Morales. Para sa aking sariling opinyon, mga kababayan, kung sila ay tumistigo at magpatunay sa sinasabi ni Jonathan Morales, mga kababayan, magkaroon ng magulong buhay ang bawat isa sa kanila. Kaya para sa akin, mga kababayan, sa sarili kong opinyon, magiging magulo ang kanilang buhay kung aayon sila sa mga testimonya ni ex-PDEA Jonathan Morales. Sa aking pag-obserba, mga kababayan, ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito ay nagmumula doon sa isang taong kumuha ng dokumento doon sa folder sa opisina ng PDEA at ibinigay doon sa isang sikat na vlogger na si Maharlika, mga kababayan. Ito ba yung sinasabi ni Maharlika na puting ahas? So ibig sabihin dyan sa PDEA ay may puting ahas na di alam ni DJ Lasso. Nakakatakot kung pati ang top secret ng ating bansa ay magkaroon ng leakage, mga kababayan. At itong sinasabing leakage, mga kababayan, ay isang delikadong elemento para sa isang makina, mga kababayan, ng sasakyan, na pag nagkaroon ng leak ang makina ay tumatagas ang oil. At hindi tatagal, mga kababayan, titirik ang sasakyan. So kailangan ayusin muna ang leak. So may malaking problema dyan sa PDEA. Kasi kahit mga classified document sumisingaw at ngayon nagkalat sa social media. Kung sa ordinaryong Pilipino lang yung nakasulat sa mga dokumento, siguro, mga kababayan, okay lang.
walang problema kahit hindi na pag-usapan, kahit di na imbestigahan. Ang problema ngayon ay naging presidente ang taong nakasulat sa mga dokumento. Ito ang ikinababahala ng sambayanang Pilipino. Dahil sa mga akusasyon ito ay walang malinaw na kasagutan ang ating Pangulo. Tinatawanan lang niya ang mga isyo laban sa kanya. Hindi siya nagbibigay ng malinaw na paliwanag para maintindihan ng taong bayan. Kaya tuloy nababahala ang taong bayan dahil ito ay isang seryosong usapin. Isang seryosong usapin na ang ating Pangulo ay naakusahan na gumagamit ng cocaine. Dahil siya ang Pangulo ng ating bansa, nakasalalay sa kanyang mga balikat ang kinabukasan ng ating bansa. Kung isa lang itong ordinaryong Pilipino, okay lang sana kahit hindi na imbestigahan, kahit hindi na pag-usapan sa Senado. Pero hindi, mga kababayan, isa siyang alagad ng gobyerno sa pinakamataas na posisyon. So kailangan matuldukan ang usaping ito. Balik tayo, mga kababayan, kay ex-PDEA Agent Morales. Mga kababayan, ako'y sumasaludo at humahanga sa katapangan na pinakita ni ex-PDEA Agent Jonathan Morales. Gusto man nilang i-demolize, gusto man nilang ibaba ang kredibilidad ng pagkatao ni Mr. Jonathan Morales. Ngunit ito ay naninindigan at ito ay nagpapatunay na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Sa aking pag-obserba, mga kababayan, sa lahat ng mga sagot ni Mr. Jonathan Morales ay organic. Hindi scripted. Hindi siya pautal-utal magsalita. Hindi siya natatakot sa kanyang mga sinasabi at pinanindigan niya na totoo lahat ng kanyang mga sinasabi. Meron man siyang hindi nasagot doon sa tanong na kung sino ang informante, okay lang yon, dahil karapatan niya na protektahan ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon. Tulad ng pagprotekta ni Ka-Eric sa kanyang informant noong siya ay inimbestigahan dyan sa Kongreso. Mga kababayan, natural na protektahan ang informante para sa kanyang seguridad dahil hindi basta-basta ang mga taong inakusahan na nakasulat doon sa dokumento na kung saan nagkalat ngayon sa social media. Doon sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa kay batikang aktres Maricel Soriano, mga kababayan, kung siya ba ang nagmamay-ari sa nasabing condo unit, mga kababayan, na nakasulat doon sa classified document na isiniwalat ni Maharlika sa social media. Inamin po, mga kababayan, ni Ginang Maricel Soriano na siya ang nagmamay-ari sa condo unit na kung saan sana i-raid ng mga tao sa PDEA
dahil sa isang impormante na nagbigay ng mga impormasyon na sa condo unit na yon doon nagsisinghot ng cocaine ang mga nasabing akusado. Isa yon sa nagpapatunay na hindi nagsisinungaling ang informante ni Jonathan Morales, mga kababayan. Kay Mr. Jonathan Morales, Sir, huwag kang paghinaan ng loob. Maraming salamat sa mga matatapang mong mga testimonya. Alam ng taong bayan na buwis buhay ang ginagawa mo at ni isa walang kumakampi sa iyo. Ni isa na mga kasamahan mo sa PDEA walang kumakampi sa iyo. Pero ito ang masasabi ko, utang na loob ng sambayanang Pilipino. Dahil sa usaping ito ay nakalakip sa sinasabing national interest. Ang mga usaping ito ay dapat matuldukan upang makaahon na tayo sa kahirapan. Ang dami nang naghihirap, mga kababayan. Halos wala nang makain ang mga tao. Sana mabigyan ka ng sapat na proteksyon. Di ko alam kung saan ba manggagaling ang proteksyon mo kasi gobyerno ang naging kalaban mo ngayon. Naaawa ako, mga kababayan, na humahanga sa ginawa na paninindigan ni Mr. Jonathan Morales para lumitaw ang katotohanan. Mga kababayan, magkaisa tayong idalangin natin ang kaligtasan at proteksyon ni Mr. Jonathan Morales at ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahil, mga kababayan, sinabi niya nitong bandang huli, mga kababayan, ayon sa huling mga testimonya ni Mr. Jonathan Morales, mga kababayan, merong inutusan si Lisa Marcos na pumunta sa kanilang bahay upang makipag-negotiate, mga kababayan, at sabi, mamatay yan. Kaya dapat wag na siyang pumunta sa pangalawang hearing at magtestimonya. At nabanggit, mga kababayan, ni Jonathan Morales ang isang pangalan ng James Kumar, na isang Indiano, mga kababayan, na kaibigan ni Lisa Marcos, na siyang nag-utos sa taong pumunta sa bahay ni Jonathan Morales, mga kababayan. Ngayon, nagkalat sa social media ang mga picture ni James Kumar at ni Lisa Marcos kasama ang mga senador na nagpapugi points sa nasabing hearing o investigasyon kahapon, mga kababayan. Hindi ko ito gawa-gawang kwento. Nakita ko, mga kababayan, sa social media ang mga picture. Ang mga picture kasama si James Kumar, si Lisa Marcos, si Senador Chis Escudero, si Senador Jinggoy Estrada. Kaya pala, mga kababayan, nung umattend si Jinggoy Estrada sa hearing, para siyang attack dog, mga kababayan. Para siyang attack dog ni Marcos
kung makapag-cross examination mga kababayan kay Jonathan Morales. Akala mo abogado siya ni Marcos. Kaya pala mga kababayan, dahil dito sa picture na ito, kasama si James Kumar, kasama si Lisa Marcos, at iba pang mga personalidad, si James Kumar at saka si Bongbong Marcos. Mga kababayan, ito po ang sinasabing tao na inutusan ni Lisa Marcos na makipag-negotiate mga kababayan kay Jonathan Morales na huwag tumuloy sa pangalawang hearing dyan sa Senado at hilingin niya kung anong gusto niya at ibibigay. Mga kababayan, so masasabi natin na yung ginawa ng mga senador na nagpapugi points doon sa hearing sa investigasyon ni Senador Bato de la Rosa ay mga nagmumukhang alagad ni Marcos at hindi alagad ng taong bayan, na kung saan ang taong bayan ang nagluklok sa kanila sa posisyon. So mga kababayan, dito natin mapapatunayan na ang mga senador na ito ay naglilingkod, nagsiservisyo, hindi para sa kapakanan ng bayan, hindi para sa kapakanan ng taong bayan, kundi para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi sila totoo na naglilingkod sa taong bayan tulad sa ginawa ni President Duterte. At ito ay nakikita ko, ang mga picture na ito ay nagkalat sa social media. Nakikita ko lang to sa social media. Ang mga picture na ito kasama si James Kumar at iba pang mga personalidad. Nakikita ko to sa Facebook, mga kababayan, na kumalat kung saan ang taong ito na si James Kumar ang tinuturo na taong nakipag-negotiate doon sa pamamahay ni Mr. Jonathan Morales. So alam na natin mga kababayan, ang mga galawan ng administrasyong ito talagang unti-unti nang nawawala sa ating bansa ang kalayaan. Nagmumukha nang bumalik tayo sa estilo ng pamamalakad ng kanyang ama na isang diktador. Nung panahong yon na idiniklara ang martial law, unti-unti lang pinaramdam sa taong bayan na ang pamamalakad ni Marcos Jr. ay unti-unti lang nagiging tulad sa pamamalakad ni Marcos Sr. Huwag po tayong kumpiyansa. Kailangan magkaisa. Patuloy tayong magkaisa laban sa mga abusadong politiko ng ating bansa. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi ko na po pahabain pa ang ating pagsasama. Ito po si Bimbo Batigan Sumipo dito sa ating paboritong channel, Istoryahe Ko Ba?